Ayan, hello, hello. Magandang gabi. It's 6:32 p.m. here in where I am. Toronto. Ayan. Wow, meron na tayong mga hearts. Okay ba sound natin? Hindi ko na tinatanong, no? I assume na narinig nyo ko loud and clear. Magandang gabi, Willie Cabrera. Maraming salamat sa iyong hug. Ayan, si Emily, maaga siya ngayon. Good morning, my dear. Salamat, no, for joining me again. And then we have some people already. Maraming salamat, ha. Leonardo Dayon, Bajending Gab, Joshua, si Andrew Kirk, and Darwin Closa, ang aking first honor, no? Darwin, Darwin, taga saan ka, no? Napakaaga mo. Maraming salamat, my dear. And madaming ganap ngayon, and I'm sure, no, at tayo ay nagkaroon na naman ng matinding interes sa labanang nangyayari, no, pakikilaban natin. Jazz is from Kuwait and Christian is from New Zealand. Maraming salamat. Andrew, saan ka? Taga? Kuminsan kasi 'no, nakikita ko na kayo sa mga post ko lagi 'no, at kayo'y very active. Maraming salamat 'no, kuminsan, talagang na-overwhelm ako sa mga participation ninyo 'no. Minsan ay, ang dami-dami kong natututunan, sa mga sinasabi niyo, and it really, really helps us in giving, better information. Oo, mamaya Jazz, we will still be back. I think si Pards and I will be live today also, no? At around 10:30 yata his time. So babalik ako mamaya para masamahan ko siya. Idasal nyo na gising ang gising ang tita It's ninyo, no? Kasi mamaya wala na akong powers. Anyway, Andrew is from Manila. Ikaw pala ay nasa gitna ng lahat ng ito. Andrew, nasa ano ka ba? Nag-e-EDSA ka ba? Nakapag-participate ka ba nung no judgment, my dear. I'm just asking kasi ikaw ang nasa ground zero. Kami nasa gilid-gilid lang sa kung alam nyo, Andrew, kung may choice, kung meron kaming powers na tumakbo diyan sa Manila, of course we will be joining as much as we can. Pero limitado tayo sa ating mga ano lang, suporta lang, no? In spirit, kumbaga, nandyan din kami. Anyway, maraming salamat again, and hopefully kung hindi pa po kayo nakasubscribe both in my YouTube and in my Facebook channel, sige na po, no? At share na rin lang po para naman magising naman ang katawang lupa ng YouTube. Kasi talagang hindi niya ako nakikita, no? Ilang beses na ako nag-try mag-live doon. May problema yung aking link. So I have to always do it on a parang replay mode na lang. Maraming salamat sa Team Replay, no. Napakatiyaga ninyo. At pinipilit ko rin naman tiyagaing sagutin ang lahat ng comments ninyo. Oo, oo nga, sino ba si Jazz? Para daw si Tatay Digong lang ang magmura si Boss EB. Oo 'no, may similarity sila. Pero si Boss EB mas updated sa ano sa tsismis. Talagang sa kanya ko nalaman yung issue ng ano ni Maris. Ako naman hindi masyadong chumichika sa mga ganyan. Napilitan ba ako kasi sa lahat ng feed ko lumalabas na lang yung kwento ng Rico Blanco na yan at saka ni Maris, tsaka nung Anthony. Kaya ako naman nakapag-post din dahil sa totoo lang hindi ako na-cute-cutean, no, kahit matanda na si tita. Siyempre naman alam ko naman mga cute, yung mga mukhang pang K-pop pa yung dating, no. Hindi ako naku-cutean kay Anthony kasi parang sabi ko nga sa sarili ko, parang pagtanda nito kamukha niya si Martin Romualdez. So hindi talaga
Hindi. Pero kidding aside 'no, talaga namang 12:00 yata ng madaling araw, biglang lumabas yung tsismis na 'yan 'no at, buhay na buhay ang mga tsismosa at, panandalian lamang po, nakalimutan natin ang ating pinag-uusapan sa politika ng very, very light pero saglit lang. Bumalik tayo uli sa, politika. Actually 'di ba may connect pa, dahil, di umano itong si Marisa ay isang, Pinklawan 'no. So kung Pinklawan siya, parang may something sa mga Pinklawan ano, lahat sila ay parang nalilinya sa makamundong mga pag-uusap 'no. Oo, hindi ako din 'no, hindi ako masyadong, maano, tsaka maingat ako sa pagsasalita 'no. Ay teka lang, sino ba? Jenny, oy, ito ang aking best friend Jenny. Si best friend Jenny ko, late hindi siya late ngayon, 'di pa ako nag-uumpisa, Jen, so okay pa 'no. Merong hindi masyadong, nakaka-relate at nakaka-appreciate dun sa tsismis na yon 'no, but it is just tsismis tsaka hindi ko talaga rin siya binubugbog. Para yung nangyari nung panahon ng, kay Carlos Yulo, yung usapan ng kanilang pamilya, I felt it was really for me 'no, kanya-kanya kasing dynamic ang bawat pamilya, tama ba Emily 'no? Kanya-kanyang, kaabnormalan ng bawat pamilya. Lahat naman tayo kahit papaano, masasabi natin may mga dysfunctional, families and mahirap kasi 'pag personal na yung pinag-uusapan. You cannot be there, to understand really what's going on within, the private lives of this individual. Sa akin, feeling ko dahil may pelikula na naman na lalabas, gagawin lang 'yan issue. Walang, aksidente sa mundo ng showbiz at sa mundo ng politika, mga kapatid, lahat 'yan ay planado at sa ikabubuti at ikaka-advance ng kanilang mga careers. That being said, iiwanan ko na yung chika na yun kasi nga, yun na nga, no? Wala tayong mahihita sa usapan na yun. Anyway, o siya, mag-uumpisa tayo. May papanoorin lang tayo ng 2 minutes, reaction lang tayo. Tingnan natin. Dito nag-umpisa, no? Bakit buhay na naman tayo? At natanong ko itong si Andrew kung siya ay may planong pumunta doon sa ground zero, no? At nakita niyo naman yung aking title ang Iglesia ni Cristo ay nagsalita na, no? At hihimayin natin 'to, no? Hindi ko gustong bigyan ng ibang kulay ang kung ano yung sinabi nila kasi alam nyo, marami pong mga vloggers 'no, para sa clickbait, maglalagay ng kung ano-ano. Kasi 'yun naman ang sinabi din ng YouTube 'no, para makakuha ka ng, mga viewers mo is maglagay ka ng mga outrageous na mga claim. Pero kasi there is such a thing as clickbaiting at fake news. There's a very fine line at iyon po ay medyo ayokong gawin 'yon 'no. Kaya very, very, specific lang yung mga nilalagay ko na aking title. So malinaw naman sa title ko 'no, kung ano yung pag-uusapan natin. So let's just see what exactly the, Iglesia ni Cristo said about kung ano yung partisipasyon, kung anong gagawin, kung ano talaga yung gusto nilang mangyari tungkol sa kanilang, panawagan, okay? So we're gonna look at that very quickly lang here. At sana ay makisama ang aking system. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo
ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan niyo. Ayun. So, napakalinaw po, no? At napaka-specific, in fact, no? Hold on. Patay muna natin yan. Ano ba yan? Okay. Malinaw ang sinabi. Limitado at malinaw. In fact, napakaingat ng sinabi ng tagapagpahayag ng Iglesia ni Cristo, no? Napakalinaw. So, in order for us to be cautious kung ano ba talagang dapat nating pang-unawa doon sa sinabi. Malinaw po, no? Ang sinabi po ay against sila sa impeachment. And that number 2, and this is to balance, ha? Galing na politiko talaga eh, no? Kumbaga politically correct. Napaka-ingat. Inayunan nila si BBM at sinayunan din nila na hindi dapat munang ituloy ang kung anumang impeachment, no? So dalawa yan. Ano yung nakita nyo? Dalawang side, gumitna po ang Iglesia ni Cristo. Pero doon sa paggitna nila ay nanindigan sila na at this time hindi po tama, no, na i-impeach. You know, they did not villainize. Diba? Hindi nila pinagmukhang kontrabida. Instead ay inangat din nila ang stand kuno. Of course, we all know there are speculations na ang sinabi ni ang nag-leak at kinonfirm later on na ni BBM na totoong sinabi niya na wag munang ituloy ang impeachment at yan ay pawang waste of time lang para sa atin, no? Most of us would think na he's just trying to get the heat out of the situation at kunwari bida siya, no? So pero ito ay ginawa ng iglesia is, you know, we should support the ceasefire sa impeachment, and in both sides mapapansin nyo wala siyang tinira diyan, ha. Mapansin nyo, sino lamang ang tinamaan diyan? Sino? Kung sagutin nyo nga sa comment, sino ang hindi kinatigan ng iglesia dito sa senaryong to? May recitation tayo. So, kinatigan niya si BBM, at least, no? Hindi man kinatigan, kumbaga hindi niya dinikdik. Tapos pinagtanggol pa din niya ang pananatili ng Vice President sa kanyang pwesto. Ano ang hindi nila kinatigan? Hindi nila kinatigan ay ang mga efforts na ginagawa sa House of Representatives. Kasi diyan hindi nila diretsahang sinabihan na hindi talaga, wala sa equation yung mga kilos ng mga makakaliwa. Tama si Andrew diyan sa House of Representatives at ang mismong kilos ng although hindi aminado ang mismong House of Representatives, no? So
Diyan sa aspetong 'yan ay napakaingat po ng iglesia, 'no. In fact, 'yan po ang medyo iingatan natin sa ating mga vloggers, yung mga nagvo-vlog din diyan, 'no, yung mga may mga sari-sariling mga page. Merong nga finak check, teka tignan lang natin kung, itong si Rappler about what the iglesia actually said. Let me show you this, 'no, kasi meron itong yung isang medyo sikat na vlogger din, itong si, Robin Sweet Showbiz, 'no. Lagi ko 'to napapanood, ito yung, ano niya, yung mukha lang, minsan nakahiga siya, 'no. Okay. So, kung makikita niyo 'to, yung fact check, sabi ni Rappler, "No INC statement backing VP Sara on Duterte's outburst versus Marcos." Ito, hindi daw binak ng INC si Sara Duterte per se, 'no. So, religious group Iglesia ni Cristo expressed support for the VP following her recent outburst against President Ferdinand Marcos, etc., etc. I think this has nothing to do with the Thursday thing, no? But hindi ko alam bakit nila finak check. I haven't watched what Robin said. But um, what we're trying to say here is that not at any point did INC categorically said that they are uh, in support, no, and against a particular politician naman. So yun talaga yung galing nila diyan, no, yung playing you are not playing safe, you are just making sure you will not create any ano ba yon, problema, any problems, no. But okay, having said that, yung pag-o-organize lang nila, ayan, kayo ba naman ay mag-o-organize pa ng ganyan kalalaking pagtitipon? In fact, 'no, for you to publicly announce it, you are already risking inviting other organizations para sumakay diyan sa inyong palatuntunan. In fact, 'no, ako, I am a very, very strong advocate na tapos na yung panahon at marami ako nakakadebating mga vloggers diyan. Maliit lang ang aking opinion, 'no, pero when I'm really very, very strongly believing, 'no. Yung mga may edad diyan siguro mag-a-agree kayo sa akin, 'no. Yung sinasabi nilang hindi nagsa-succeed yung lupong-lupong ng mga tao, hindi sila dumadating kasi may kulang. Napag-usapan natin 'to kahapon is because wala daw yung Catholic Church, 'no. Okay, napag-usapan na rin natin na maaaring palitan ang Catholic Church ng ibang mga elemento gawa ng hindi na rin masyadong maganda ang kanilang pinapakita, 'no, at hindi na patas, no, ang pagtanggap nila sa mga nangangailangan ng kanilang kalinga. Kung hindi nila kaalyado ay sarado ang simbahan. Hindi maganda 'yon, no? So, nagkakaroon ngayon ng mga bagong elemento na puwedeng sumakay at puwedeng manindigan naman at sumali din sa laban. At 'yan ang nakikita ko ngayon, 'no? Andiyan na yung Iglesia ni Cristo, while they did not politically advocate for the Dutertes and against Marcos. Specific po ang issue nila at do'n ko sila nagustuhan. What was their specific issue? The specific issue was to stop the impeachment. Dito po, nung nanindigan sila, Andrew, Jenny, Emily, no, Jazz, nung nanindigan sila to stop the impeachment, mabubuwag po lahat ng division lines na meron. For example, political affiliations, for example, religion. Kung naniniwala po ang tao na wala muna dapat impeachment, pwede silang pumunta at sumali upang erase nila yung boses nila sa ganoon lamang. Huwag na po tayong lalampas muna doon kung hindi pa natin kayang pag-isahin
lahat po ngayon po kasi watak-watak talaga 'no, yung mga pro Duterte and anti, BBM. And that's just real talk. It's real talk, watak-watak kasi wala naman kasing bayaran, lahat talaga organic 'no. So, sa Sabado po kung kailan gagawin at kung matutuloy man, isang issue po ang ipapanawagan natin. At yan ay ang itigil muna ang impeachment. Itigil na ang impeachment para kay VP Sara because it is only hurting and causing more division to the Philippines. Bakit? Malaki po ang mga botanteng bumoto sa kanya at karapatan po ng botanteng yan na mapaglingkuran sila ng Vice Presidente, pangalawang Pangulo. Hindi po ba? So, upang hindi po tayo masyadong maligaw, upang hindi po masyadong pumutok ang utak natin sa laki ng political scope na gusto nating makamit, no? Wag na po muna siguro natin na realistic lang ako, no? Sinasabi nila kung walang military hindi tayo magtatagumpay. I know that for a fact, but I am still very optimistic na dahil may mga ibang elementong pwedeng sumali, mabago ang ihip ng hangin. Do we want a change of regime? Yes, if it continues to be like this, of course. Pero kung mabibigyan ng pagkakataong umayos, no, palitan yung mga tao sa House of Representatives, lumagay sa ayos ang Pangulo, bigyan ng pagkakataon ng pangalawang Pangulong gawin ang trabaho niya. We want to maintain a peaceful in Pilipinas, di po ba? Ayaw natin lagi tayong nasisira sa mga katabi nating mga bansa. Yung mga negosyante hindi lalapit sa atin kung lagi na lang may away, no, at sigalot. So, at the point that we can find that yung united cause natin sa araw na yun. Yun nga, tinatanong ko si Andrew, kung may time ka, sama mo kami sa ano ba ang kailangan naming contribution? Yun ang tanong ko, no? Paano ba makaka-contribute mga taga sa labas para malaman ng mundo na hindi talaga kami pumapayag sa impeachment, no? Alam nyo, nung panahon po ng KOJC, sinubukan ko magpunta dyan sa Canadian Broadcasting, sa CBC ba? Napakalaking mainstream media dito sa Canada, dyan sa Toronto, para lang ipakita ko na may problema. May nakausap man ako, pero obviously po, no, they are not very, they do not find the Dutertes pleasant. So mahirap talagang kumuha ng kakampi, no? So napakahirap pong humanap ng kakampi para yung naratibo naman natin ay marinig nila. In fact, punta kayo sa mainstream media channels ng iba't ibang bansa is pangit pa rin po, no? Mali pa rin po ang pinapahayag nila at tayong mga vloggers po na kumakampi at nagtatanggol sa mga Duterte ay parang trolls pa rin ang sinasabi nilang mga papel natin. Ang masakit po kasi hindi talaga tayo nabibigyan ng pagkakataon para makausap nila tayo ng intelligently. Nakakakuha po sila ng mga clips paminsan-minsan, yung pa mga pangit na clips, yung mga hindi parang hindi siya quality yung clips, parang hindi mo makakausap ng maayos yung tao. Siguro is random lang yun na biglang upload, ganon. Or talagang pangmasa yung dating ng upload. Nawawalan ng parang akala nila hindi credible yung source. Hindi na hindi man nila talaga tayo hinihingan ng pagkakataon. Upo tayo, pag-usapan natin ano yung side nyo. No, sana makausap nila yung kagaya nila SAS, no? Yung may utak ba sila EB, ganon. To talk about the issues without the personality
showing out. Kasi alam niyo yung mga Duterte-ista, may mga lahat tayo kakaibang mga personality, no? Yung mga nagmumura diyan, 'di ba? Yung mga ayun nga kagaya ni meron pa diyan si Kabibig. Alam niyo yung isang vlogger na si Kabibig, pinapanood ko 'yan. Nung dati kasi sa showbiz lang 'yan, no? Actually, may laman ang mga lahat ng sinasabi niya. But because of the way he also sends off his messages para mas masa, hindi yan maintindihan ng foreign na mga balita. Hindi na magets, kumbaga. So, yun pa naman yung may mga tao na cut across the line of communication. Kaya talagang sa masa niya ina-address. But we just want to have a time for us to be able to explain to them what's really going on. Anyway, wala na tayong chance sa mainstream media, and that's why yung second element nga na maari makapagpabago ng lahat ng ito is ang social media. No? Napag-usapan na natin ito na extensively na ang mainstream media is wala sa panig natin ngayon, no? Social media is there. In fact, 24/7 sila, natutulog na sa kalsada, inari na nila yung EDSA. At hindi natin alam ang mangyayari sa Sabado. In retaliation or in preparation rather, no? Kanina daw ay nagpatawag, according to my puting puto seko, no? Ang aking puting puto seko po ay isang A1 source po. Masasabi ko pong A1 source, no? Ang sinabi po niya is totoo na ito ay matagal nang nakaschedule, no? Pero hindi po ito nakaschedule sa Malacanang. Ayan. Pero ang nangyari po kanina ay idiniretso sa Malacanang, kaya nagulat po itong mga puting puto-seko ko kung bakit doon sa Malacanang diniretso ang 5 bus ng mga congressmen. Okay, panoorin natin 'to, no? Ayan. Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng House of Representatives sa Malacanang kahapon, December 4. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, layunin ng pagpupulong ang magkaroon ng fellowship sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng Kongreso. Kabilang sa mga dumalo sa fellowship sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Majority Floor Leader Manuel Jose Manix Delipe. Giit pa ng PCO ang matagal nang nakaschedule ang nasabing pagpupulong. Ayan, paulit-ulit nila sinasabi yung matagal na. Oo na, matagal na. Matagal na, naniniwala na kami, ilang beses nyo pa pwedeng sabihin yung matagal na. Sa 4 minutes na balita, siguro naka 8 times na sinabi yung matagal na. Matagal na nga, pero bakit sa Malacanang at bakit yun nga, no? Bakit nagkagulatan ang mga puting puto-seko na bakit doon dinala, 'di ba? Anyway, kung ano man yung fellowship nila, sana'y bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at basbasan sila ng mabubuting mga puso, no? At hindi rin siguro naambunan ng mapuputing envelope, no? Kasi napapansin niyo sunod-sunod yung loyalty checks, no? Spelling with CHEQE. Yan. Tama ba spelling ko? QUE. Kulang pa ng U. Ayan, no? Loyalty checks. Left and right. Here and there. Ano kaya pakiramdam ng mga nasa Malacanang ngayon, no? Kasi parang, alam niyo ba yung pakiramdam na parang araw-araw aalisin ka na lang bigla sa palasyo. Yung parang magigising ka na lang na isinasakay ka na naman sa eroplano palabas ng bansa. Hindi siguro ito hindi rin maganda ang pakiramdam ng ganyan, no? Yung may anytime, any monument, kumbaga.
ikaw ay mapapatalsik. Pero alam mo, yun na lang siguro yung ano natin, yun na lang yung konting ganti natin, no? Kasi sa araw-araw na nagngingit-ngit tayo sa mga nakikita natin na kung ano-anong mga pambihirang kaganapan diyaan sa ating politika. Like yun nga, no, pangalawang impeachment na ihain daw, no, at pinaliwanag naman ng jurisprudence nga na minsan lang ang pwede ihain at minsan lang po ano ba tawag dito, impeachment lang ang pwedeng tapusin. Kumbaga, umpisahan, no, hindi umpisahan, tapusin, kumpletuhin sa isang buong taon. So, nasa pangalawang impeachment na at parang mukhang pauulanin ng impeachment si VP Sara para lang merong masabing may ginagawa, no? At gaya ng nakita na natin, yung unang impeachment parang grade 2 po yung nagsulat kasi pati yung meltdown, tantrums, yung paglilive niya, lahat na lang, no? Tapos yung natapos na napabulaanan na ng mga problema sa Commission on Audits, maaari pong i-correct yan ng pag pinag-consolidate ang lahat ng mga versions ng impeachment pleadings. So yun na sinabi ko, no, baka mamaya ang papangit ng mga individual na articles of impeachment pagdating dyan sa Committee on Justice biglang gumanda or pinili lang yung mga magaganda tapos naging maganda tuloy, di ba? Pero I don't know how much of that is going to be allowed by their rules. Sila naman gumagawa ng rules. And I was a little bit appreciative, although I still don't like him, no? Very blunt naman ako, no? Kay Senate President Chis Escudero giving very strict instruction sa mga senador, huwag magsasalita, huwag magbibigay ng opinion, which is dapat gano'n naman talaga. Hindi po ba? Kahit sa mga judge sa korte, they're not supposed to be talking about any cases that they are directly involved with. At ang mga abogado naman, sub judice, di ba? Hindi pwede talagang pag-usapan yan. Diyan lang sa House of Representatives, talagang ginagawa pa nilang pag-uusapan at pag sila pa'y nag-press con, tapos babanatan pa nila yung witness. Tapos pagkat ang kanilang mga personal na mga reaction pa, no? Halimbawa, nagsisinungaling ka Tapos yung mga tipong ang hirap talagang kausap ng mga sinungaling. Saan kita ng naghihiring na yung judge sasabihin yun? 'Di ba? Kumbaga yung bias mo pinalitaw mo na. Ba't ka pa maghihiring? Huwag na lang kayong maghiring kasi meron ka ng opinion. 'Di ba? Yung alam mo ba sa sa totoong mga hearing anyway, korte kasi 'yon, no? Kapag ang judge mukhang meron ng predisposition sa biases, ang mga abogado mismo ay magsasabi na kung pwede pwedeng ipa-inhibit na lang yung magja-judge kasi wala kang makukuhang karapatan mo doon. Gawa ng hindi napatas yung laban, hindi pa nag-uumpisa. Kung maalala nyo yung sinabi ni VP Sara, no? Wala kaming kakampi dito. That's exactly what she was saying. Kasi hindi pwedeng mag-object. Hindi pwedeng mag-raise ng proceeding, ng rules. Hindi pwedeng mag-point of order. 'Di ba? Wala talaga sila. Wala sila, kumbaga, pumunta ka doon bilang resource person, walang magtatanggol sa'yo unless meron kang kakonsyaba sa House of Representatives na nakaupo din doon sa committee. Nagets nyo? Yun yung sinasabi niya doon. Hindi kagaya sa ibang venue na pwede kang mag-object.
pwede kang mag-counter, pwede mo cross-examine, pwede kang mag-objection na eto ano, may bias na kayo, ano pa point na nito, hindi mo pwede magawa yon. So, that's the reason why ang pangit ng observation ng due process doon sa House of Representatives kasi sasalang ka doon na para ka lang dartboard. 'Di ba? Tira ng tira. Gustong tumira. Ikaw naman, salo ka ng salo. Ganon yan eh, no? Okay. So, anyway, gusto ko rin, meron akong mga post na gusto nating basahin ngayon yung kanilang mga feedback, no? Wait lang. At tayo'y magbabasa ng mga feedback sa mga post na lumabas recently na. Let me say just one second. Ang dami kasing mga naglabas ng mga post ngayon na pambihira. Just one second. Sige, teka, magbabasa ako. Nabudol kami ng mga Ilocano, kailangang itama ang mali. Hindi pwedeng tama ang mali. Meron din ako narinig na na opinion, no, sa isang vlogger which I respect so much. Ay, anong nangyari? Namatay yung aking camera. Ang sabi niya is we cannot wait anymore for 2020. Parang late na yung camera ko. So, ako'y magsa-stop cam muna. Just one second. Ayan. Okay naman sa inyo. No? Kahit di nyo ako nakikita ng panandalian. Medyo mabagal yung net ko. No? So, yung sabi, we cannot wait anymore for 2028. And I fully understand because ganito. No? Ganito na nga ang nangyayari. At siguro, may mga naiinip na. Ang number one concern ko dyan is yung kalinisan ng election. Ikaw ba, Emily, naniniwala ka pa na there will be a clean and honest election? Yan. Tinatanong ko kayo isa-isa. Press kayo ng 1 kung naniniwala pa kayo na meron pang magiging clean and honest elections. Press 2 kung hindi kayo naniniwala na magiging malinis pa ang eleksyon. Personal opinion ko dyan is kung ganito pa rin ang sitwasyon natin hanggang eleksyon, I don't believe we will have a clean and honest election. Natin, ano ang naging problema, no? Naghang na naman. Number 2 daw si Voxhub. Oy, Voxhub, hi, how are you? Late ka. Hindi, okay lang. Alam ko, aksidente lang. Hindi ko alam kung nagno-notification yung aking mga live, no? Anyway, bakit? Di ba si Congressman Marcoleta biglang nawala sa listahan ng mga senador? Ano ba sabi niya is, di pa man nag-uumpisa ang eleksyon, ay may dayaan na. Diba? So, kaya ang sa akin is, bakit ako magkakaroon ng kumpiyansa sa isang eleksyon na tatakbuhin, na ang magpapatakbo ay isang gobyernong hindi ko na pinaniniwalaan. Yan. Diba? Yun ay tanong na matalinhaga. If you are expecting for a clean and honest election from a dirty government, ay, anong tinira mo? Diba? Anong tinira mo? Pero, ako lang yun, no? Pero, ang sinasabi ko naman po, paulit-ulit is, it does not a reason for you not to go out and vote and choose your candidates wisely. Kasi at least, kung ano man, no, at halatang may dayaan na nangyari, at that point, siguro naman, no, although, at that point, magigising na ang sambayanan, ang taong bayan, no? Sabi ni Jazz, hindi na daw talaga mangyayari yon at sinabi ni Attorney Glenn Chong na nagsabi na may anomalya sa eleksyon. Imagine, no? Malayo pa lang.
itinakda na yung paandayaan. So, paano ka naman? Tapos, yung mga taong nagsalita, lahat yan na-persecute na. Mga abogadong de Campanilla. Glenn Chong is facing multiple disbarment charges despite his first-hand knowledge of the cheating that could happen during the election. Si Attorney Marcoleta, buti hindi yan binira nung nilabas niya yung about the Smartmatic, no? I don't know. Malayo pa yung election. And hopefully, maayos yung wala yung pangalan niya sa listahan. So, number 1, Marcoleta and all Dutertista, no? Ang iboto po natin ay yung alam natin na at this point is makakapagsalba hanggang 2028. We are buying time. Alam ko po may mga medyo questions kayo kung yung mga lalo na sa PDP at yung nasa lineup ng Dutertista. Ngayon po is we need the numbers diyan sa Senado just in case umakyat na naman sa panibagong impeachment before 2028. May kasangga pa rin si VP Sara, no? Medyo nagsa-slow down po yung internet. Hi Rosalie, kumusta ang Montreal? Anyway, so pag tayo po ay maninindigan na ang eleksyon, ay kung tayo po ay patuloy na bulag na maniniwala that the election will be as clean because with this government still running it, medyo masyado po tayong mapantasya. Hindi po yan. It does not make sense. Kumbaga, naniniwala ka sa honest election pero hindi ka naniniwala sa gobyernong nagpapatakbo nito. Parang hindi. Wala ka kumpiyansa sa gobyerno mo dahil mandaraya, magnanakaw ang gobyerno mo. Saan mo kinukuha yung pantasya na ang eleksyon ay magiging malinis? 'Di ba? Yun lang naman ang tanong ko saan mo pinaghuhugutan yun? May gagawin ba ang COMELEC on their own na walang utos, basbas? Saan galing nila yung budget nila? Diba nga? Ang budget nila galing na naman kay House of Representatives na alam mo naman, namimili ng kaya niyang bilhin. Diba? Hindi niya kayang gumawa ng friends. Kumuha ng friends mag-isa. He's buying love. So, ayan. Ayan, sabi ni Dayan. Hi, Tita Ita Bro, na take down po ata ang FB page ng PDP Laban. Meron ako napapansin, no? I don't know kung ano yung reach ng FB. Sana hindi nila ako naririnig, no? Lang naman ako. Salingket lang naman ako. Yung madalas na nag-take down yung mga nasa base sa Pilipinas, si Sastro Gando, si Maharlika na nasa US, despite yung kanyang tindi ng paghataw, hindi ganun siya kadaling ma-take down. So, pero si Dare to Ask, di ko sasabihin na whereabouts ni Dare, no? For her own safety, lagi iyan na-take down. So, siguro talagang merong mga tao lang, no? Na talagang pinupuntirya nila. Siguro masakit din kasi, no? Halimbawa, ikaw ay isang content creator tapos nasa 100,000 na ang iyong mga followers, bigla na isang iglap wala ka ng access. Yan, no? Karamihan naman po sa amin, hindi naman ito yung hindi naman pinagkikitaan to, no? Siguro ako, ang kinita ko dito, mga $1.59 in the past 6 months. Sobra po. Nakakapag-live lang ako pag wala ako masyadong trabaho o naiinis ako sa trabaho ko o pumuputok na yung puso ko sa sama ng loob sa nakikita ko sa Pilipinas. Wala naman tayong magawa. Pero meron naman po talagang malalaki na mga vloggers, no? At masakit po kasi syempre 24/7 yan na yung ginagawa nila
At pinaghirapan naman nila yan over the years. Tapos magpe-play ng hindi fair ang kung sino man at ipapa-take down yung page. Yun po kasi yung kapangyarihan nila, no? Money talaga, no? Can do anything. Parang lahat na lang yata ng tao diyaan sa gobyerno ay may presyo. Ang sakit, no? Kasi nakita ko nagpatawag ng nag-inaugurate ba? Teka, late na naman yung aking face. Nag-inaugurate ng mga generals na naman at mga bagong mga opisyales, no? Itong si Bongbong Marcos. Hopefully, hindi naman sila maging masyadong, alam mo yon, hindi sila yung maging masyadong corrupt. kasi ang daming mga bago, mga associate justices, parang in the nick of time talagang pinadiran niya yung sarili niya, no? Na para maging ang tawag dito, puro niya kakampi yung mga nasa paligid niya. In the nick of time. Bakit in the nick of time? Siyempre hindi natin alam mangyayari when the American government changes their policy. So marami, ano yan parang ripple effect yan. Pwede na ba yung camera ko ulit? Oo, Voxab, totoo yan. Minsan di ka makashare. Yung mga magaganda yung mga share, walang share yon. So alam mong nadali kayo. Ako kasi hindi ko tinitignan yung mga violations ko no? Kasi I have what? I have 6,200 followers lang sa Facebook ko, no? Masakit yan sa akin pag nawala kasi araw-araw tumitingin ako, may nadadagdag ba? May na-offend ba ako? Ganon. Tapos makita mo biglang take down yun, back to zero ka. So, kaya lahat merong mga backup, no? Nagba-backup sila. Ang sabi ni Jenny, ganun sila kakuripot sa daming information and oras na binigay nila, ganyan lang ka-cheap ang bigay nila. Grabe naman. May Jenny, ganun talaga. Like, there a few of us are still not monetized per se. Kasi, yun nga, you need the number of hours, you need the number of followers, no? May mga stars, ganon. Ako naman, I don't ask. Napansin nyo, no? I don't ask. Enough na sa akin yung like nyo ko, share, subscribe, ganon. Pero I don't ask, mas madalas pa ako magbigay, no? Nagme-member ako, subscribe ako, nagsisend din ako ng mga support here and there. Kaya ako naghahanap ng itlog, no? Nakita niyo yung post ko kanina. Magkano yung itlog, sabi ko? May mga malalakas kaya loob gawin yun sa Pilipinas. So sabi ko, it would have been fun, Mayo, no? Mayo Sunyo. Nakakatuwa yata nung paglabas nila ng mga kongresistang to galing sa Malacanang binato ng mga itlog. Ano ba? 'Di ba? Kaya lang baka mamaya i-demanda din ng asunto yung mga yan dahil na itlogan ba. Pero it would have been nice. Kaya sabi ko, magkano ba? Gano'n na itlog? 300 pesos na daw ang isang tray. Gano'n na kamahal, 25 pesos na. 'Di ba? 25 pesos na ba yung itlog? Tapos gaano kalaki yun? Mabubusog ka ba sa isang itlog? And anyway, na naman ako, nalayo ako. Pero kanina, pinost ko yun. Ang dami nag-react, no? Talaga. Gigil na kayo. Gigil kayo. Meron ako papakita. Medyo sasabdo lang ako. Kanina kasi, first time ko nakita to. Alam nyo ba, ngayon ko lang nakitang umiyak si Tatay Digong. Pakita ko lang sa ito. Medyo na, lang ako, na apektuhan ako. Ewan ko kung nakita nyo na to. 1 second. Ito, galing to kay Joey. Ay, ano nangyari? Naiba. Nawala. Nawala. Anyway, yun yung time na umiyak si Tatay Digong. I think it has to do with yung mga anak niya, yung struggles ng mga anak niya. First time ko nakita yun, hindi ko na kaya, hindi ko kinaya. I don't want, kung tatay ko siya, in all honesty,
patitigilin ko na siya. Tay, 'di ba? Bye ka na lang. Eh, ayaw din naman niya, 'di ba, na magstay. Kasi alam mo recently nakasama ko yung mama ko dito. Talagang makikita mo, sa maikling panahon tumatanda talaga sila. Yung, 2 taon na kung kayo yung nasa paligid ninyo yung mga magulang ninyo, 'no? Tapos yung 1 taon niyo lang siyang, hindi nakita. Tapos nasa gano'ng edad na sila, parang bigla silang tatanda. Sa mata ninyo, Tapos, do'n ko nakita si Tatay Digong parang over the few months na nagkakaproblema. Ako lang ba yung nakapansin nun? Sabihan niyo nga ako na sa mga ilang linggo na nagkaproblema tayo, and I'm saying tayo kasi nakikiisa tayo. Araw-araw tayo hindi natutulog, araw-araw tayong affected, 'di ba? Dayan, Mayo, Rosalie, lahat naman paggising natin ito na yung tinitingnan natin, 'no? Parang napapansin ko yung patanda siya ng patanda, yung alam mo yon yung pahina ng pahina, pero andun pa rin yung tapang at angas niya, yung parang gusto ko na lang siyang yakapin tapos tanggalin aanuhin ko na lang, "Tay!" Gano'n. Yun nga, eh. Anyway, I could only imagine kung ano yung nararamdaman niya ngayon para sa anak niya. Yung anak niya ay gaya ng mga anak ko, sobrang tapang, 'no? Sobrang tapang, hindi marunong humingi ng tulong. Pero bilang isang, ina or, anak, eh, maano ka dun, yung puso mo ay parang pinipiga, 'no? Pinipiga ng bonggang-bongga. So, sa Sabado, aking mga pamangkin siguro bigyan niyo nga ako ng idea. O sabi ni Jenny, oo nga, medyo tumanda na 'no? Pero 'pag nakikita natin siya nare-refresh, nare-rejuvenate tayo ang ating mga, I am not one to believe that we are treating him like a poon 'no? I refuse to say na pinupoon natin siya. Hindi 'yun, eh. We are just treating him the way he should be treated, with utmost respect, 'di ba? At admiration. Pero hindi ako naniniwala na pinupuon natin siya. Hindi gano'n. Meron lang tayong pangarap na kung tayo ay magkaroon ng mga magulang, eh, siguro gano'n sila, or mga leader, gano'n sila, gano'n, 'no? Anyway, ang tanong ko lang eto, tayong mga nasa labas, ano ba ang puwede nating gawin kung mangyari ito sa Sabado? Sa ganito sitwasyon during the EDSA revolution, 'no? Itong sinasabi nila na hindi magiging successful yung, ano na 'yan, yung, pagtitipon na 'yan kasi walang military, may sasabihin ako sa inyo, yung mga kasing edad ko. Nung pong panahon ng EDSA Revolution, ayan nagbagal na naman yung aking camera 'no, mabagal kasi yung net ko. Nung panahon po ng EDSA Revolution ay hindi naman po kaagad sumama yung mga military. Sa totoo lang, sumama lang 'yan nung mananalo na. So, na-gets niyo? So, in both occasions, they're always wait and see when things are about to turn and we are about to win. So, kung ganito pa din po sila ngayon, kailangan pala natin umpisahan na yung laban, no? Para 'pag, medyo panalo na, pwede na silang sumali. Parang pangit tignan ng gano'n, ang pangit naman ng gano'n. We do not want, na maging magulo kung ano man mangyari ngayong weekend, because we don't want na mangyari sa Iglesia ni Cristo ang nangyari sa KOJC. May nagtatanong sa akin, sasali ba ang KOJC? Meron ba taga KOJC dito na follower ko? Or ano, hindi na rin sila nasa social media. Kung meron, alam niyo ba kung sasali kayo? Or meron kayong suporta na gagawin? Kasi kung andyan kayo, bigla, oy, kakaiba yon, no? But they are extremely cautious of what's going to happen. Tapos meron din akong
Hindi ko alam kung A1 yun, no? Merong yung puting Puto Seco ko ay nagsabi sa akin that there is movement among the MNLFs at mga Muslims naman ang nag-organize this time. We don't know if it's for that occasion or it's for any other occasion, no? Anyway, ang tanong ko po is paano ba tayo makakatulong dito sa abroad? Paano ba natin ipapakita ang ating suporta maliban dito sa pagdadakdak natin dito, no? If there's a way for us to organize in any other way, halimbawa pare-parehas muna tayo na isusuot, ilagay natin sa mga kotse natin, ganyan, or anything that would show our solidarity. Hindi pa rin kasi tayo buo, no? Tayong mga nasa overseas, no? Hindi talaga tayo buo. At first, I thought it was the maisog, no? Pero may factions din pala yan, no? Meron ding religious factions, meron din political factions. Paano kung wala kang affiliation? Saan ka lulugar? So, kagaya ko lang sila, no? Nag-iisa sa mundo. Wala akong kakampi. Ngak-ngak nga lang ng ngak-ngak. Anyway, we do what we can do best. We will be loud, no? Sabi nga ni Binibining Maharlika is speak up. Noong una na ano ba yung speak up na yan? Yung pagsasalita, no? Relentlessly expressing our opinion is yung hindi siya futile, no? Hindi siya isang walang kwentang laban. Kasi sa totoo lang, at sasabihin ko ito ng buong puso. When you speak using your freedom, yan ang pinaka-atom ng kalahatan ng karapatan at kalayaan natin. Yan yung pinaka-basic element, di ba? Pag tumigil ka dahil sa feeling mo wala nang saysay yan, pinatay mo na yung pinaka-basic element ng karapatan at kalayaan mo. Diba? Diyan kasi tayo dinali na, alam mo, as Filipinos, we have been taught to just keep quiet by the authority figures, yung respect, hindi explain yung ibig sabihin ng respeto, mas inano natin yung pinangunahan natin yung ang respect is parang pinalitan nila yung ibig sabihin, no? Ang ginawa nila is para maging tahimik lang tayo, hindi tayo magsabi ng kung ano yung nasa loob natin, ay sinabing disrespect daw kapag nag-talk back ka sa authority. So, but yun lang masasabi ko about yung futile expression of speech by attending these rallies. It's not. It is actually what makes up yung kalahatan ng ating kalayaan. Pag hindi ka na nagsasalita, kapag pinapabayaan mo na sila, ikaw ay nagtotolerate at umaayon na. Diba? Kaya yun nga yung sabi ko, timing is everything. At kung may mahihita tayo sa ating mga sa military na nagsasabi, ano bang gusto nyo, magkudita kami, magganyan. We're not saying that because we don't want you to be in danger as well. Ang sinasabi lang namin is may panahong dapat kayong manindigan. Hindi lahat ng panahon ay nasa sidelines kayo. Kasi sabi ganun daw yung kanilang ang wiring daw nila, susunod lang sila. No? Ayaw ko naman yata ng military na hindi marunong mag-isip. Kasi pagdating sa gipitan, kung hindi rin marunong mag-isip yan at bobo ang nasa taas nila, patay kang bata ka. Di ba? Okay. So, mahina connection mo, Jen. Parehas tayo. Anyway, ako'y, anong oras na ba? Lumampas na ba tayo sa oras? Hindi ako masyadong lumalampas ng isang oras. Ano? Gusto ko lamang magpasalamat sa mga nandito uli, sa aking mga titas angels, no? Mamaya, may live siguro kami ni Pards, no? Ewan ko kung ano pag-uusapan namin. Pag-uusapan namin yung Russia, siguro.
at yung China siguro, no? At yung mga ganapang to kasi mas maraming ganap 'yon, no? Kasi I'm sure nagre-research na 'yon at mag-uusap kami kung anong aming pagbabalitaktakan. Salamat, huwag kayong magsasawa, araw-araw ita-try ko. Salamat ng marami, no, sa mga nakita ko unang-una. Alam nyo yung 'pag nakita mo first time yung isang viewer, nangingiti ka, no? Kasi bago na naman siya. Kumbaga, maghatak kayo, no? At yung mga nasa Maynila, asan ba 'yon? Yung mga nasa Maynila, si ano, Alexis ba 'yon? Andrew, okay lang 'yan. Huwag kang magpa-stress sa amin, no? Kung ano lang yung kaya. Kung ano yung kayang gawin, gawin, no? Tapos si Mayo Junio, nasaan ka ba, Mayo? Nasa abroad ka, Mayo Junio? Sabi niya, bakit ka pa maniniwala sa addicted na President 31 million ang binudol nito, paurong ang good governance? I agree, 100%. Diyan nga ako. Yung sinasabi ko, parang maniniwala sa eleksyon na pinapatakbo ng taong, alam nyo, ng gobyernong hindi maayos-ayos, no? At ang talagang rason ng kanilang pagtakbo ay upang manatili habang buhay sa pwesto. Diba? O ngayon, kung kayo'y pupunta sa Sabado or kung kailan man gagawin ng Iglesia ni Cristo, papalalahanan ko lang po, irespeto po natin yung batas at i-ready po natin yung ating i-ready po natin ang mga kakailanganin natin, no? Kung sakasakali man. Ay, meron ako sample dito ng rally kit, no? Ito ginawa namin nito noon sa nung nasa KOJC pa, no? Tingnan natin kung andito pa. Nakikita ko yung itsura ni sino ba tong si De Lima ba? Pag nakikita ko siya, wala akong gana. Kanina binanatan ko nga binoljak ko, sabi ko, ay nako. Ito, tingnan nyo to. Ganito yung tsura ng pine-prepare namin na rally kit. Sana hindi siya mawala. Pag may pinipindot ako, nawawala. Ayan. No? Nung nasa KOJC, nag-prepare si Joey DeVive ng ganito. Diba? Gamot. Tapos meron, ano ba to? Ginger bone. Nutribar. Tapos mask. Just in case lang ba. Betadine, ano ba to? Gamot to, no? First aid kit. Tas may water bottle, as extra t-shirt. Tas just bring it for yourself. Kagaya ng sabi ko, wag na po kayong aasa sa mga organizers, no? Yun ang hinihingi natin. Wag na kayong aasa sa mga organizers kasi kanya-kanyang responsibilidad na po natin yung sarili natin. Okay? So with that, thank you very much ulit at makikita tayo uli later or tomorrow. Depende kung matuloy kami ni Parts. Salamat. Remember, always take care of yourself. Huwag magpapagamit. This has been your Tita Eats for the Soft Lunch.